Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles which is beyond the ambit of its legislative function. Yun nga po ang aking tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng in every ruling. And I think dapat po talaga intindihin natin. Ang impeachment po ay a class of its own. May tinatawag na substantive due process, procedural due process, administrative due process. At dito naman sa impeachment, hindi naman nawawala ang sabi, wala dito yung due process dahil ang penalty dito, sabi po ng Honorable De Lima, ay removal from office, ang pinaka-harsh na penalty. Hindi yung katulad sa criminal or administrative. Kung ito pong impeachment ay alang-alang sa accountability, hindi po ba dapat natin habulin ang Vice President sa Ombudsman at sa ibang mga korte? Sapagkat sa tingin ko, kung ang sanction lang ng impeachment ay tanggalin ang Pangulo sa kanyang pagkakaupo, hindi po siya mananagot ng maigi dun sa kanyang alleged misuse of confidential funds. Di ba dapat managot din siya sa kanyang di umano'y idinispalto na pera? Di po ba? We should seek other remedies like cases before the Ombudsman at ano pang mga korte. Marcoleta finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege hour. Thank you, Madam Speaker. May I proceed with my manifestation, Mr. Speaker? Madam Speaker, can we let the Honorable Marcoleta finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege hour? Thank you, Madam Speaker. Majority Leader, I believe the Honorable Libanan as well as the other members of the House are actually, we have 22 members listed for the privilege hour. That's right, Madam Speaker. So I believe a manifestation can be taken up at the appropriate time once the privilege hour has been closed. Madam Speaker, I have already registered my intention to make a manifestation. Madam Speaker, a manifestation would be in order. Let's allow the Honorable Marcoleta to finish his short manifestation before we conclude the privileged speech and refer the same to the Committee on Rule. The Majority Leader's request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable please proceed. Opo. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara na ang articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos noon ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President. And despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court through a press briefer reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies
pertaining to constitutional issues. Kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles, which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po, dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategy kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Ang akin lang naman po, this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or iti-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2020. Maraming salamat po. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. President, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang 3 buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June. Hindi po, palagay ko, 1 taon na po siya nakakaupo mula nang palitan niya si Ledesma. Siguro siguro March or April ho, Mr. President. Kasi nung kamakailan, nandito pa si Ginoong Ledesma ng huling budget hearing na naging mainit pa nga yung ating deliberation on the floor, no? Nung nandito siya sa akin pagkakalam. Sa bandang Marso yata or February or March nung nakaupo si Dr. Mercado, Mr. Yeah, President. again, with the permission of Senator Marcoleta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa consulta package. Yes, Your Honor, Mr. President. That came from PhilHealth. So makatwid, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Tama po, Mr. President. Halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa tala po, ito po, babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. 1% pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung pasyente na yun? O isa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo No, out sa of the kwenta. 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung nag-avail ng consulta package. 100,000. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng tayo pong lahat gustong sumuporte. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin para sa ganun yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po. Halimbawa, isa pa po, Mr. President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth. Halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days o kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang namin. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo. Ito pa po yung panghuli. Para naman po natapos na po. Magkano po ba yung ano yung tawag doon? Thermodialysis? Mr. President Juro, magkano po ba yung nagagastos natin sa isang session ng hemodialysis? Your Honor, Mr. President, sa huli pong itong latest, nasa 6,350 na per session. Per session. Ang Dati po, nasa binabasa, 3,000 lang eh. Pero Per ngayon, session or per cycle? 6,350. So how can the... kaya ko po tinatanong, Mr. President, may palagay po ako
ng pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,300? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, so siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon ng budget hearings o anumang hearings na nandito po ang PhilHealth, kung paano po nila nakuha yung pong amount na 6,350 per session. Dahil ang pagkakaalam ko kamakailan, dati ay nasa 4,000 pesos lamang per session. So, nagulat din ako na medyo tumaas na ng 6,350 from about 4,000 pesos. Your Honor. Yeah. Mr. If President, I kasi may, po- dun sa 6,000 pesos, is that a government-owned hospital or private? 6,000. Any po, Mr. President, it's a government hospital or any private hospital as long as it's PhilHealth accredited, Your Honor. Kasi I just called up my brother who is undergoing dialysis. Tinanong ko lang kung magkano yung per session. Ang sinabi niya 10,000. Well, it's in a private hospital. Ako naman po, Mr. President, nagtanong-tanong po ako. Ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi Per session. Per session po. Kasi kung 156 sessions per year, yung 6,350, halos 1,000,000 po yun sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700, 600 to 800. Kinuwenta ko na lamang po sa 500. Yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang makikinabang. Tinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po pag hindi nyo binantayan. This is, again, a possible source of... Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta, for enlightening us